Daniel chapter 1, Daniel is tapad sa Ezekiel, no? So, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, then Daniel. Daniel chapter 1, verse 8. Isa lamang kini ka bersikulo. Daniel chapter 1, verse 8. And this morning, we will be meditating on the life of Daniel as a believer of Christ. As we all know, isa si Daniel, no? Siya ang top 1 ng mga heroes of faith sa Bible. Nga wala gid siya natulisok sa atong Ginoo, nor he was blamed, nor he did something wrong sa atong Ginoo, but everything sa iyang kinabuhi is always upright sa atong Ginoo. Even unto death. Wala siya nahadlok nga mamatay siya basta lang kay mutuman siya ug iyang gi-apply ang kabubuton og prinsipyo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And this morning, we will know, we will understand kung anong sa iyang gihimo, and we will also duplicate it sa atong kinabuhi, no? Daniel chapter 1 verse 8, akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. It says here, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Akong balikon, kay mao ni ang pinakapunto sa atong mensahe karon. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo. And prayerfully, ingon ani po dunta ang ato ang banner, ang atong creed nga ginadala every day, that we should always purpose in our heart that we will not defile ourselves, no matter what. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat Lord sa adlaw, imong gihatag ka namo. Thank you for this opportunity that we are gathered here in your place to worship you, to bring back all the glory and praises in your name and in your Son Jesus Christ. Amahan, andama kami sa kasing-kasing sa unahuna sa Espiritu, sa pagpaminaw sa imong mga pulong karon. Pasaylua kami sa mga sala nga among nahimo. And Lord, tagahay kami sa langit nung kahalam, kahibalo ug maay nga panabot. Ilabi na sa pag-meditate namo karon sa kinabuhi ni Daniel. Nga Lord, amoa usab nga ma-duplicate ang iyahang dynamic, ang iyahang discipline, ang iyahang enthusiasm, ang iyahang commitment sa pagpangalaga diya kanimo. Lord, we have no excuse that we should always purpose in our heart that we should not defile ourselves against your will. And Lord, today I am praying, use me mightily sa paghatod sa imong mga pulong. Puna ako sa balaan nga Espiritu Santo. And Lord, kung sa may mga kabugaton nga nasa mong kasing-kasing, nagahatag kabugaton, nagahatag kalibog, sa pangalan ni Jesus, mga daotang Espiritu, pahawa, kamo diri, kauban ni Satanas. Paadto kamo sa liyo nga dapit, para Lord, ang among focus nasa imong mga pulong o kaalam. Ug amahan, panalangin ni usab ang mga kaubanan nga simbahan nga naga-celebrate sa paghimaya sa imong ngalan karon. Ug Lord, akong pagampo nga walay muuli karon, nga adunay kahawang, but adunay kadasig sa pagpadayon, sa pagpangalagat, nga mas ginusa pang mga problema, pagsulay. Lord, you will always be our number 1 priority sa among kinabuhi, not just every Sunday, but every moment sa among kinabuhi. Amahan, akong pagampo sa mga kaigsunan namo nga nagmasakit, nga wala diri karon, ayuha sila para sa sunod Sunday amo sila makauban sa panimbahon. And amahan, panalangin ni usab ang among mga activity karong hapon, ang among lunch fellowship, ang among church fellowship, ang among tracts distribution, ang amo ang pagpanindot nining among balay alampuanan, ug Lord, ang choir practice usab sa mga young people karon nga hapon. Kining tanan akong pagampo, ginalauman nga madawat, sa pangalan ni Jesus, ug ang kagahom, sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Before I will proceed, salamat sa atong mga young people nga nag-participate sa ato ang choir. And prayerfully, tuloy-tuloy na ni siya. And salamat sa Ginoo nga
ginahinahinig balik sa Ginoo ang himaya niini nga simbahan. No? Ginahinig balik nga kung diin makitaan ginako sa atong mga magwawali o ang atong mga kaigsunan ang kana bitong excitement that to be here every Sunday. No? Now, in the book of Daniel, chapter 1, verse 8. Grabe ka bugat o grabe ka importante ang commitment day nato sa pagpangalagad sa Ginoo. It is not just about salvation that we should always be serious with our commitment to our God, because making a commitment sa atong Ginoo is a very serious matter. Because ang atong Ginoo is seryoso usab sa atong kinabuhi. Nga kita, no, atong kinabuhi mudanag ang Ginoo nga atong ginaalagad, dili kay ang atong tawhanon nga batasan. Dili pwede nga moingon mao man gud ni akong batasan, what na gyud kay mahimo? No. When we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, God said, He will give you this newness, this new spirit in you. O we will embrace that newness that God has given us. Sama sa gihimo usab ni Daniel, after nga siya nagkaroon og full understanding sa kaalam sa atong Ginoo, sa design sa pagpangalagad sa kinabuhi sa atong Ginoo, sa tuang matag-adlaw nga tanan, Daniel made a commitment and he said in Daniel chapter 1 verse 8 that he purposed in his heart that he would not defile himself. And I am praying that this should also emanate ato ang i-duplicate sa atong kaugalingon as what Daniel declared in himself, that we should purpose in our hearts that we should not defile ourselves in serving God. Dili man ta makitaan sa ubang tao, sa ubang Kristohano nato, kauban sa pagtuo, nga nagbinuang ta. But the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. And mo niyang gihimo ni Daniel. And much more of that, nga atong ma-appreciate ang commitment ni Daniel. This is not to impress ang iyang pamilya, not to impress his friends. Nga nagdeklara siya, nga dili niya hugaw-hugawan niyang kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo, but going straight forward, focused on to glorify God. As you know, si Daniel, at this time, he is a slave. He was captured by the king of Babylon, King Nebuchadnezzar. I think he was between 12 and 14 years old. Bata pa kayo. Bata pa kayo. And as you all know, kining inani nga bata, nga utok, 12 or 14 years old, dali na nimo na siya i-corrupt. Dali nimo na siya impluwensyahan. You can intimidate that kind of age nga mauni imong sundon, mauni imong buhaton. But Daniel, sa iyang kinabuhi, he was not intimidated by the culture, by the abomination nga nagpalibot sa iya at this time. And he declared unto it, I will purpose in my heart that I will not defile myself. Even pa, ang ginaserve sa iya, ang portion sa hari, meaning ang kung sa ginakaon sa hari, ginaserve usab sa iya. Kung sa tuan ni siya, mulingkod ta sa presidential table, grabe gid ang ato ang garbo and honor nga. Kung na okasyon, dito juga sa presidential table gipalingkod, meaning you are important. Meaning at this time, Daniel's life and existence is very important sa kingdom ni King Nebuchadnezzar. Nga kung diin, gioferan siya nga, mauni kauna Daniel, kining karne, mauni inumaning wine, kaya doon sa ingon niya, therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Nihangyo siya. Dili lang ko mukaon ana, di ko muinom ana, kay dili na ako gusto mahugaw-hugawan akong kaugalingon at tubangan sa atong Ginoo. Kapila na ba nahitabo sa to nga gitunulan ka og isa ka baso nga ilimnon, no? Nga ikaw mismo ning balibad. Grabe ka dalago ng Ginoo ni ana kay ngano daghang pong Kristohanon
nga mas palahubog pa kaysa dili Kristohanon? Daghang Kristohanon nga mas kapri pa kaysa tinuod nga kapri, kusog kay magpaasok. Kay naapoy Kristohanon nga mas worse pa iyahang kinabuhi kaysa dili Kristohanon. And today, ang pulong sa Ginoo sama sa gideklara ni Daniel, mausab dapat ang atong ideklara, atong i-commit sa Ginoo nga Lord, starting today, I will purpose in my heart that I would not defile myself. No? Kasi na Bisaya diri nga si Brother Joseph, basahan ra gud ka ng first paragraph sa Daniel chapter 1 verse 8. Unsay but pasabot aning purpose in his heart. Daniel chapter 8. Kapag tingin mo nila sa iyang kasing-kasing sa dili ugaw-ugaw at kabalingon. Amen. Yan lang Brother Joseph. Mitinguha. Di ba? Tama? Mitinguha. What is mitinguha? Lahi ng moingkag mitinguha o nagtinguha. Kung moingkag nagtinguha, meaning kanang iyang himuon pa. Di ba? Nagtinguha. Pero ang nakasulat sa Biblia in Bisaya version sa King James, mitinguha. Daniel purposed in his heart. Si Daniel mitinguha, meaning it is a active doing, meaning it is a daily choice sa iyahang kinabuhi nga ang iyahang paninguhaon as much as possible nga akong ibutang sa akong kasing-kasing, sa akong hunahuna, nga akong i-remind ang akong baba, ang akong mata, akong kamot, tanan nga parte sa akong lawas, nga akong paninguhaon, nga dili ko mamantsahan, nga mahimaya ang Ginoo sa tibuok na akong kinabuhi, not just every Sunday, not just every Wednesday, but every day sa atong kinabuhi. Could you believe that? 12 years old, 14 years old, maingon siya, paninguhaon ako karong adlaw nga dili mamantsahan ang akong kaugalingon. Not to defile myself, dili muhugaw. Dili lahi nang dili mahugaw, but ang ingon niya dili muhugaw. Kung Bisaya inyong Bible, dili muhugaw ang nakabutang diha. Dili muhugaw sa iyang kaugalingon. Dili ni sa technical nga but pasabot nga mamantsahan ka, matagukan ka, no. Spiritually. Mo bitaw ni si Daniel in his lifetime, he served 3 kings. Not just palamunin sa gingharian sa Babylon o sa Persia, but nahimo siyang wise advisor. Lalimang ka, at that kind of age, gikuha ka as mahimo kang advisor sa hari. Nga naman, in the book of Job, the word of God says, not all great men are wise. Dilibot pasabot, tigulang na ang hari, hamtong na ang hari, maalamon siya. Pero nakitaan sa hari ang potential ni Daniel nga maalamon ni nga bata. Ako aning dadon sa akong gingharian, himuon ako ni siya nga advisor. So but pasabot higali ay suon. When your commitment to our God is to fully serve Him, that you will become blameless, nga mahimo kang perfect at tubangan sa Ginoo, God will always give you that kind of wisdom nga ma-appreciate sa ubang tao, nga sila mismo maselo sa imuha, ma-envy sa imuha. Why? Wala ako'y nana nga klase nga kaalam. And that is not because of us, but because of our commitment, because of our declaration that we will purpose in our heart that we will not defile ourselves in serving God. Ang pagpangalagad nato sa Ginoo dili lang kutob nga maminaw ta, pagkauli nato ugma, balik na punta sa atong dating nga routine. We should purpose in our heart. Tinguhaon nato nga dili mamantsahan ang atong kaugalingon sa atong pagpanulti, sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing. Mao ni si Daniel, even in death, wala siya nahadlok. Because he stood by the word of God that promised him
that God will always take care of him. Number one, that Daniel has, kung anong nahimo siyang successful in pleasing God, is he has this dynamism. Ikaduha, he has discipline. These are just two words, pero grabe ang impact niini sa atong kaugalingon, diya sa pagpangalagad sa atong Diyos. What is dynamism? Dynamism is kadasig. Kana bitang bation tag kaluya, bation tag kabugnaw, bation tag ma-discourage sa pagpangalagad sa Ginoo, but don't allow that nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kay Daniel in his life, in every day, he has this dynamism nga mangalagad sa atong Ginoo. What does it mean? Because of that dynamism that Daniel has, he has this philosophy in serving God. He has this theory in serving God that he will be sincere, that he will be all in honesty sa matag adlaw nga tanan. Because Daniel perfectly know the effects and consequences sa iyang mga action if he will do things that are against by the will of God. Daniel came from a royal family. Gani, wala lang kayo gi-pinpoint sa Bible, pero there are some Bible scholars think na si Daniel anak siya ni King David. And as you know, si King David, he is a man after God's own heart. And so, ang iyang gihimo usab kay Daniel probably, iyang gitudluan sa diyang bata pa. You see, unsa ka-importante mga ginikanan na atong tudluan ang atong mga bata sa prinsipyo, sa kaalam sa atong Diyos. Kaysa dihang magtubo sila, magdako sila. Maskin unsa pa ng impluwensya nga himo ni Satanas, mubalik gid sila sa tama nga baruganan diha nga mahimaya ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. Kaya nga naman, daghang Kristohanon karon nga pasaway, daghang Kristohanon karon lisod kay musulti pa og uban pa, pero kabalo na mo unsa silang klase nga pagka-Kristohanon. Daghang excuse kung anong dili makapangalagad. Kaya nga ano, dito sila nag-focus sa negativity instead of this dynamism nga naay kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Remember our message last Sunday? Using the yoke of Jesus Christ. No matter how big the impact is sa problem sa atong kinabuhi, maskin unsa pa kadako ng problema moabot sa atong kinabuhi, maskin unsa pa na siya kalisang nga atong tanawon, ato na siyang kayahon because of yoke nga atong gigamit pinaagi kang Jesus Christ, which is ang pulong sa Ginoo. You see, this dynamism is the burning light and desire nga naa kay Daniel kung anong nahimo siyang successful sa pagpangalagad sa Ginoo. Timani ha? He was enslaved not just for the pleasure sa hari, but he was carefully selected. Kauban siya ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego. Because they saw this potential that they may exploit them sa ilahang langit nun nga kaalam nga naa nila. And not just to exploit their wisdom that comes from God, but also to corrupt these young people. Nga ilahang ma-adapt ang mga abomination, immorality nga ginahimo niya na nga gingharian sa Babylon. As we all know, ang idol worshiping, no, diya nag-originate, diya ning laganap og maayo. Pero gialaw ba ni Daniel? Wala. Because starting from day one, that he understood the principles of God. He said, I will purpose in my heart that I will not defile myself. Even nag-i-offer na sa iyaha ang mga butang, pero iyang gibalibaran. And I don't think so nga kining mga butang is just ordinary. These are the most luxurious things nga gi-offer sa sulugoon ni King Nebuchadnezzar kay Daniel, but he refused because he knew, when ako nang hikapon, masuko ang Ginoo. Kung ako ning himuon, masuko ang Ginoo.
Grabe nga commitment, di ba? And you know what's the result of it? Because of that steadfastness and bold declaration that he will not defile himself sa atong Ginoo, tanawa in verse 4. Daniel chapter 1 verse 4. Unsa ang benefits nga nakuha ni Daniel because of that commitment that he purposed in his heart. Unsa ingon diha? In whom was no blemish. You know what that means? Wala siya blemish, meaning unsa kining term sa mga babae karon nga kanang daghang kay gina-apply silahang nawong. Unsa na siya nga klase nga skin? Glass skin, o mo na siya, no? Di ba? Daghang kay ganahan ana nga glass skin. Bahalag nangunot na ng liog basta kay ang iyang nawong murag salamin nga nagsinaw-sinaw, no? Pero ingon sa atong Ginoo, because of that commitment ni Daniel, grabe siya kagwapo, no blemish and well favored. Asa ka na? Can you imagine? Di ba pag batanon ka, diya na manggawas ng mga bugas-bugas. Kaagi ko ana, grabe yung problema na ko ana sa na bugas-bugas. Nanang idara, 12 years old, 14 years old, bugas-bugas, unsa pa, na mga hormonal changes, no? Muna, paglalaki bitaw nga mupatong ana nga mga idara, 12, 14 years old, ang baho, di ka kasabot, no? Murag, akong term ana, bahong barako. Kaya ang singot, pati yung baho I don't know, di ko ka-relate sa mga babae, kaya wala man ko'y anak na babae, lalaki man niya akong anak. Pero si Daniel at his age, grabe kanang without blemish and well favored. Meaning, flawless ang iyahang panagway. Mao na, he's an envy sa iyahang panahon. Not because of his genes, he comes from royalty, but because of God's favor. Mao ni ako ingon, side bit tagamay testimony atong Sunday, gikan mi nag lunch fellowship, no? Wa na gyud ko nakatagpilaw kay kanibitong ingon ni Brad Abs, no? Pag moabot na ka sa SK, dili isang guni ang kabataan imong edad sobra 40, no? Naagynay oras sa isa ka adlaw nga mo tiurok lang kag kalit kay mangita og kuan, sleeping time imo maski lag power nap. Pero kabalo mo adtong Sunday, gikan sa lunch fellowship, dire-diretso sa fellowship sa mga young people, hantod nag-tracts distribution, hantod mi nag-visitation, na uli mi diri mga alas 9 na. Wala man gyud ko kapuya. Wa po ko nag-take og vitamins atong panahon na, pero kaana gud ko kay Gladys, so nakay napansin nga kadang ang imong kadasig, ang imong kusog, ang imong energy taas gihapon. Pag uli na mo dili na ni hapon mi anang mga orasa, dito pa nako gibati og ning subside na bitaw ang energy, dito nako gikapoy. But the whole day activity, wa gyud ko kapuya. Mao na mga benefit sa dihang we will purpose in our heart to praise God, to glorify God, kaya kanya i-sustain. Mas pa maghunahon na ka nga dili na ko ni kayahon. Dili na ko kayahon. Mao na masabtan ninyo kana bitaw mga tigulang na nga pastor niya, ganahan kay sikat-kat anang bukid kay para magsangyo sa pulong sa Ginoo, makaingkag nganong sigig saka anang bukid tiguwang naman ka, diri na lang ka. Pero tanawa, mas lagsik pa sila kaysa nato. Ngano man, gigrasyahan sila sa Ginoo sama kay Daniel. Daniel is in no blemish and well favored, and not like that, ingon pa di and skillful in all wisdom. Mao ni ang kaalam nga dili mahatag sa kalibutanon nga kaalam. Skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science, and such an ability in them to stand in the king's palace. Mabitaw, kaning atong mga young people nga gi-immerse mo karon sa tracts distribution, do not look at it as a burden, but as an opportunity for you to be trained. Just like kay Daniel, he committed himself
diha sa pagpangalagad sa atong Ginoo, and in return God gave him all the favors na wala niya gihatag sa uban nga mga pamatanon. Ha? And not like that, moingon ta, pastor, siguro si Daniel kay iyang panahon manggod dili pareha sa ato no? Ang panahon ni Daniel baya similar, very similar sa atong panahon pod karon, di ba? Gikan siya sa iyang kaugalingon nga kingdom, gi-enslave siya kay gusto siya i-corrupt sa Chaldean way. Pero iya bang gialaw nga makorrupt siya? Sama sa atong panahon karon, daghang pwede nga maka-impluwensya sa tuwa nga motipasta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga mawala ta sa tama nga focus. Pero si Daniel wala. Focus siya nga every day sa akong kinabuhi, I will purpose in my heart. I will always do this commitment nga dili ko dapat mahimong kapangdulan, but I will always be a blessing. Soban nga tao. And so he did. Sayang kinabuhi, nahitabo. Di ba? Lalimang katulo ka hari ang iyang gisilbihan. Ha? Because of that dynamism, sayang kinabuhi. Why? It is not just a commitment nga gihimo ni Daniel kung anong ning-commit siya sa Ginoo, but more of it, nagtuon siya sa pulong sa Ginoo. Lahi nang madasig ta, lahi po nang magtuon ta, dili lang enough nga madasig ta niini nga mga wali, but we should also study the Word of God. Mabitaw na, sige na kong balik-balik ang Bible karon. Kung sa unang panahon, abog-abuga na lang ng Bible sa atong balay, kay dili gid mabasa, kay mo lagi dahantang rason, busy kay pastor. Mao na gihimo na ng cartridge ring. So gi-develop nga naigilid sa Ginoo nga ang Bible karon mao na mubasa para sa ato Di ba na mga application sa cellphone nga pag imong ipindot ang play mo'y mubasa sa imuha. Pero si Daniel at his time, he loves to read the Bible. He loves to study the Word of God because he understood it very well. And we should also know it in Hebrews chapter 4 verse 12 that the Word of God is quick and powerful. Not just quick and powerful, but it also fixes. Ginaayo niya kung naatay kalibog sa atong kinabuhi, naatay kabalaka sa atong kinabuhi. Nga kung sa may galibog iyang ginakonect o balik, ginasumpay tanyag balik, ginatagaan tanyag kaalam o giya sa atong mga imuon. Umoy na itabo kay Daniel. Di ta mo ingon, pastor, karaan naman na si Daniel. No! Ang iyang palibot gasimbag Diyos. Di ba? In Daniel chapter 1 verse 8, gi-offeran siya ilimnon. Niinom ba siya? Wala. Karong panahon na. Dagang kay klaseng ilimnon. Lain-lain color, na ay green, na ay blue, na ay transparent. No? Makahubog. Dagang pwedeng mga activity nga himuon, nga dili may mayang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao sa panahon ni Daniel. And he has all the reason nga pwede siya mo compromise nga naman. Wala naman ko sa among gingarian. Naa naman ko diri nahimo kong sulugoon. So, para mo survive ko, mo adapt na lang ko. Di ba kanang saying nga, if you can't beat them, join them. Wala na ni-apply sa kinabuhi ni Daniel. Because he stood firmly and boldly that every day I will stand by the principles and law of God. Because I don't want nga mahimo kong makasala, masuko ang Ginoo sa akong kinabuhi. Number 2. Number 1 is dynamism. Number 2 is discipline. Daniel did not just possess this dynamism sa pagpangalagad sa Ginoo. And number 2 is discipline. Why discipline? Tanawa ra gud ang iyang commitment. No? He purposed in his heart. Iyag yung gituyo nga mo itanom sa iyang kasing-kasing, I will purpose in my heart day by day. And that is discipline. Tanawa ra gud ng mga tao nga way disiplina. Kung tao walay disiplina,
Wa gid, walay focus, walay tarong nga direction. Mura bitaw ka nang kita mo na sa Gmall ka nang naay sakyanan dia sa mga bata sa taas ba nga sakyan nila, tawagan na bump car. Na atoy manubela, gadagan tuod pero dili nimo makontrol. O murag inana ba ang tao nga way disiplina? Ha? Walay focus, mas kinasa na lang bangga, mas kinasa na lang adto. Pero si Daniel, he purposed in his heart that he would stand by the principle of God. Remember, Kristohanon, ang atong kinabuhi, we are not an open access diri sa kalibutan. We have limitations. That is why in our church, we train our young people because these are the next generation that will serve this church. Kaya wako kabaluhan tod kanus alang ko mabuhi. I am not pointing out nga akong anak mismo mahimong pastor. Pwede si Daniel mismo. Kanong man ang tingog ni Daniel mo kanta. Grabe ka deep voice, no? Muna, thank you kay Daniel imong gitugyan imong boses o ginabuhi sa atong Ginoo. I may not know basig si Sander mahimong pastor niini. Mo ni atong ginatrain. O kabalo basig si Jack or si Matmat mahimong pastor niini. Dili bagod nato na ikalipay. Kaya nga no, naabay nagpamuhat na nagtinarong sa pagpamuhat sa atong Ginoo, gipasagdan sa Ginoo. Wala gipasagdan. Sama kay Daniel, pwede ito siya i-corrupt pero wala. I will stand by the word of God. Wala. Daniel did not compromise even unto death. Sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ma-prevent ang mga problema. Di ba? Sa dihang nagdeklara ang hari for 30 days. Walay mo simba sa inyong these days, walay mo ampo sa inyong these days, kanila nga these days na akong ibutang. For 30 days. It's an easy task kay Daniel. No? Siguro sa toa, kumingon ang ato ang syudad. Wala sa imo simba, tanang baptist. Walay mo ampo sa inyong Ginoo. Dili lang mo ampo kay Mary for 1 week. Nya godyahan inyong balay. Tanawon yun kung muampo bagid mo o dili. Sugot mo ana. Kayahon ka nato. Kay Daniel 30 days. What is 30 days? Di ko muampo. Wala bitaw nakakita sa ko Laila may kwarto ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Sa ako balo, ako pakialam unsa lang himon basta ako diri lang ko sa akong kwarto. Pero nigtuman ba si Daniel? No, because he declared in his life that I will purpose in my heart that I will not defile myself in the presence of God. So as a tradition sa mga Israelitas, sa diyang muampo sila, mag-atubang sila sa Israel. Unsa gihimo ni Daniel? Giabrihan niya iyang bintana, nag-atubang siya sa Israel, nag-ampo siya sa atong Ginoo. Because he purposed in his heart that I will not defile myself in the presence of our God, even unto death. Sa diyang naibaluan sa hari, ang iyang pinaka-wise nga advisor ning supak sa iyahang kamanduan. 30 days lang, Daniel, nganong ning supak man ka? 30 days ra man gyud unta. Naunsa man kado? Pero ning compromise ba si Daniel? Wala. So sige, unsay nahitabo? Ang sugo sa hari di gyud na mabali. So gitambog siya sa lion's den. And I think that time ang katong mga lion wa gito gipakaon og mga isa ka bulan. Tinuod even unto death. Wala na hadlok si Daniel because he knew nga problema tuod na siya, because he knew in his heart nga dili i-allow sa Ginoo maski pa na ako sa yungib sa kamatayon. Sama siyang amahan. In Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Even sa yungib sa kamatayon, masking pag nag-ung-ung na sa kamatayon, wa gid siya ni kurap, wa gid siya na milok or naay kahadlok nga Lord, pwede ba exempt ako nimo kanilang? Wala exemption.
Sadyang gitambog siya. The following day, gili-ili sa hari kung napabay nabilin sa parte sa lawas ni Daniel. Perting lipaya sa hari. Kaya nga naman, si Daniel, buhi, naghikap-hikap pastiyan sa layon. Ingunana ang atong kinabuhi. When we do not compromise, nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi, maskin pag naag-ong ng kamatayon diya, ang problema na diya sa atong atubangan, pero God will not allow nga masakitan ka. Kaysa na mismo mo panalipod sa imuha. In Luke chapter 14 verse 26, nakasulat diha, if you want to follow Jesus Christ, if any man come to me, this is Jesus Christ himself saying this. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whatsoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Well, if we will interpret it in toto, muing kag sa pagpangalagad nato sa Ginoo, kalabanon gyud nato atong pamilya. No? Hate atong kalagutan. Well, hate is a very strong word. But God said, ang iyang but pasabot niini, my law, my principle should always come first. Kaya nga muabot sa panahon nga kita mismo, nga kapamilya, di ta magkasinabot sa prinsipyo nga gusto sa Ginoo nga atong ipatuman. Kisa may ako tumanon? Of course, ang Ginoo. And it has been proven sa kinabuhi ni Abraham, sa kinabuhi ni David, sa kinabuhi ni Jacob, sa kinabuhi ni Paul, and karon sa kinabuhi ni Daniel, nga mas gipili niya, maskin pag gisalikway siya sa uban nga tao, gikalagutan siya sa uban nga tao, I will purpose in my heart that I will not defile myself, that I will always glorify God in my life. Moabot pa ng panahon na di ta magkaparehag prinsipyo. Kaya nga naman, ang gusto sa uban kalibutanon, iya sa demonyo. Di ba? This has always been akong ginabalik-balik sa school. Ang tao sa kalibutan, duha lang, iya sa Ginoo o iya sa demonyo. And that is the truth. So pili ka. Di ba? Ang sa deklarasyon ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Whether the gods dito sa Egypt or the gods na nag-provide sa atong panalangin nga naa nato karon. Pili ka. Wala man namugos ang Ginoo, pero si Daniel, mas gipili niya nga mo-commit og tinarong diya sa atong Ginoo because he knew even unto death he will always be safe. Even si Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 27, unsa ingon ni Paul? 1 Corinthians chapter 9 verse 27, but I keep under my body and bring it into subjection. Sabi giingon ng Ginoo nga sa diyang iyatang giluwas buhata unsay gusto nimo, no? Ang iyang gusto, we should always be under in God's subjection, in God's laws, in God's principle. In Galatians chapter 2 verse 20, the word of God says, and Paul declared this as well, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ugmao ni ang gikinabuhi ni Daniel. Discipline means self-control. Self-control to please God. Diba sa unang panahon ni Jesus Christ, pag makakita sila og cross, meaning you are a criminal, you are condemned. But right after sa nahitabo kay Jesus Christ,
Pagkaroon panahon na makakita kag cross, ang pagkakriminal ba ay mong mahinumduman dili si Jesus Christ? Mo nagingon in Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation kisila nga nagpailalom di akang Kristo Jesus. Well, unsa may atong kadlukan nga mo-commit ta diha sa atong Ginoo full time? Ha? Nga magtinarong ta? Mahadlok ta nga talikdan ta sa atong mga amigo nga sukuhay pod ang ilahang prinsipyo against sa prinsipyo sa atong Ginoo? Ha? Mahadlok ba ta nga di ta ka-express og tarong sa mga ubang tao nga usahay kinahanglan nato masturyahan og bugat-bugat pod? No? Dili, pailalom ta kay ano man. Si Daniel gigiyahan ba ya? Ha? Dili ordinaryo ang iyang katungdanan kung baga sa ato karon mura siya og kining unsa ba? Chief advisor sa hari no sa presidente. Ha? Kristohanon, ang kinabuhi bitaw ni Daniel is a wake-up call sa matag usa kanato about our commitment. I know serving God is not an easy one. Dili sayon ang pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang gitambog si Daniel sa lion's den, ana si Satanas, disgrasya na gini, humana na gining matarong ni Daniel, wa na gini. Ana pa si Satanas siguro kay tambog na gud. Well, maunay opinion ni Satanas. Pero sa diyang nahulog sa lion's den, gialaw ba sa Ginoo nga gitukob siya? Wala. Usahay ang kahadlok nato sa pag-commit sa atong Ginoo sa buluhaton nga magtinarong ta, kita ra pod ang nag-create og kahadlok. Why not give it all and give our 100%? Nga ubang tao makakita sa tuwa, makaingon sila nga unta na ako'y sama sa imuhang kadasig og disiplina. Kaya nga naman, karong panahon na dagan kayo daring. Pero dili ang ilang pagka-daring para mahimaya ang Ginoo. Di ba dagan tao karon nga willing sila mubuhat og daring acts for stupidity and foolishness just to create a content sa social media. For what? Para mo increase ang ilang likes, mo increase ang ilang shares, mo increase ang ilang followers. No, that is not what God wants us to be as believers in Christ. God said, if you love me, keep my commandments. Not your will, but my will. Ha? Kadungog mo anang kanta sa Sunday school bitaw? Dare to be a Daniel. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, and dare to make it known. And our message for today, mao na gusto sa atong Ginoo that we should be like Daniel as our heroes of faith. To have this dynamism, kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, discipline that we will purpose in our hearts, that we will not defile ourselves. Dili nato hugaw-hugawan ang atong kaugalingon. Nga magtinarong ta, that we will become blameless at tubangan sa atong Ginoo. In Romans chapter 16, verse 17 and 18, unsay pahimangno sa atong Ginoo, our last verse for today. Romans chapter 16, verse 17 and 18. Kay base na moingon sa tuwa nga, Pastor, wala man na sa Bible nang moingon ng Ginoo nga magtarong ta sa iya, ha? Ha? Total, God is love, bitaw. Tanawa, Romans chapter 16, verse 17. Now, I beseech you, brethren, hangyo sa atong Ginoo, sa matag usa ka nato. I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Likaya nato. In verse 18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly,
and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. You see, ang gusto sa atong Ginoo, kung sa atong ginahimo, kung sa atong ginahimo, it should be to glorify God and not to serve our own lust and not to serve our own sin. Why the Word of God is this very strict? Daghan na kayong mga Kristohanon karong panahon na nga nangalaglag. Nganing balik sa ilang karaan nga binuhatan, karaan nga batasan. But rather God wants us to embrace that newness that He gave us. That new spirit, that it should be renewed day by day. So prayerfully, karon nga adlaw, ang kinabuhi ni Daniel nagahatag kanato kadasig nga mubarog ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo kanunay nga adunay kadasig. Mo na yung sa Ginoo, always abounding in the work of the Lord and discipline. Discipline. Magampo ta. Labing balaan og langit nun nga Amahan. Salamat Lord sa imong mga pulong naghatag ka na mong revelation about sa kinabuhi ni Daniel. Nga Lord, masking pag kami gipalibutan og mga tentasyon, mga butang mahimong hinungdan kami malingaw, that we will be veered away from serving you. Lord, we will not allow it, but we will stay on the right path, focused on glorifying your name in our lives daily. Just like Daniel, that he purposed in his heart not to defile himself in your presence, but rather we should be a blessing and a good example as always. And Lord, i-bless ang among remaining oras among fellowship karon, labi na sa among activity karon nga hapon as well. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako'y balik sa ato ang song leader, Brother Abs. Amen. Ug alang sa tuang pagpadayon sa pagkuha sa tuang tithe and offering. Kung gihangyo si Brad Drill ug si Brad Joseph sa pagkuha sa tuang tithe and offering, ug akong gihangyo si Brad Drill sa pag-pray. Amen. Galang sa tuang closing hymn, A New Name and Glory. Verse 1, ready, see. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always keeps His word. There's a new name written down the glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing this story, a sinner has come home. For there's a new name written down the glory,
and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, bearing when the heavens opened and I saw that my name was written down. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven evermore. Last verse. And the book is written, saved by grace, all the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven evermore to roam. Amen. O hapit na ko nakalimtan ganina ang maghatag og special number karon nga coming Sunday sila Sister Sally day. Yes, Sister Sally. Oh. And ang ilang kuan pastor sa young people every other Sunday mo kuan sila. Oh. Amen. O karon ako hatag balik kay pastor. Okay, after this, ang ato ang lunch fellowship, magitagtad na ang litson. And following ang ato ang fellowship as well as organization. So, everyone is invited. It doesn't matter kung nakakaibaon o wala, no? Pabilin kung ganahan ka. And we would love for you to stay para magkahimamat usabta, no? Pila raman na siya, no? And after sa atong lunch fellowship, if nakakailaing transaction, no? Pwede po nga mo exit na po. Pero kung gana po ka magpabilin, kay para makauban sa ito ang tracts distribution, you are very much welcome and we really appreciate that. Okay? Sa katapusan, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. And I would like to call on Brother Jim Marbot to lead for our closing prayer. Brother Jim, can you please come here and lead us for our closing prayer? Father, Son, and Holy Spirit, we praise you and we thank you for this time together. We praise you and thank you for your blessings upon our lives. All of us here, we are blessed, and I hope we all here see each little blessing you put into our lives. The fact we're here together in fellowship and that we're breathing air, living, loving, is a proof of your blessings. We praise you and we thank you so much, and we ask, Father, Son, and Holy Spirit, that you bless our food here. You bless our time here. You bless us here. And we praise you and we thank you. And I ask for a special blessing upon each of these fine people that's welcomed me into their hearts and into their church and into their lives. I praise you and thank you and glorify you. We give you all credit, for we know
that not one breath of air that we breathe is separate from you. You hold and sustain all things together with your love and your compassion and your mercy. We praise you, we thank you, we glorify your holy name, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.